Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao at sa mga kapwa ko din po OFWs around the world. Hello, good morning. Pag-uusapan natin itong pagkamatay ni Undersecretary Catalina Cabral ay inuugnay ngayon or binibintang na nga ng mga makakaliwang grupo at mga loyalista nga kay Pulong Duterte. Kamakailan iyon, yung barilan doon sa Australia, iniugnay din sa mga Duterte dahil yung mag-ama nasangkot doon sa Australian na ano ba ito? Patayan doon ay pumunta daw ng Davao, nag-training daw ng Davao, halos isang buwan sa Davao, halos hindi daw lumalabas sa bahay, sa hotel. Yung mga ganun, puro Duterte ang sinisisi ngayon sa administrasyon. Pati international Duterte na rin. Ganun na rin kasikat ang mga Duterte, no? Inuugnay sa mga masasamang gawain ng ibang tao sa kanila na ngayon pinapahid. So, dito sa pagkamatay ni Cabral, na kunwari ay nahulog daw o sabi ng asawa niya na si Engineer Cesar Cabral ay wala daw foul play doon. Nag-unwind lang daw doon banda at nadulas kaya ayaw na ipa-autopsy ang bangkay ng kanyang asawa dahil alam nila drama ito at ayaw lang malaman ng taong bayan na niloloko nila ang mga Pilipino dahil wala naman talagang ah, Undersecretary Catalina Cabral na namatay. Kasi walang pinakitang mukha. Kahit pa nahulog yun doon, yung katawan, pakita sana sa madla para malaman na siya talaga yun, pero wala Ayaw ipa-autopsy dahil mabuking sila na hindi talaga iyon bangkay ni Catalina Cabral. Malamang bangkay iyon ng ibang tao or wala talaga. Doon lang yun. So ngayon, ang pagkamatay ni Cabral nito, piki na pagkamatay ng dating Secretary or Undersecretary Catalina Cabral ay ibibintang either kay Eric Yap or kay Pulong Duterte dahil nga si Cabral daw ang nagkumpirma sa 51 billion infrastructure funds ni Pulong Duterte nung under pa ng kanyang tatay. At si Eric Yap naman ay doon tawag dito, doon namatay sa kanyang lugar sa Benguet, no? Doon sa may Kinon Road. So, sila ngayon yung pinagbibintangan dito. Ang galing ng ano, no? eh, mastermind dito. Nakahanap ka agad ng pwedeng pagbintangan, no? At ang pinapakalat sa kanilang mga social media influencers na mga bayad, pati itong kanang kasabwat ng mga makakaliwang grupong komunistang CPP, no? Pink CPP. So, yung obserbador daw dito, si Pulong, ayun dito ay inuugnay si Pulong Duterte at dating House Appropriation Committee Eric Yap sa kapagkamatay ni Catalina Cabral hindi dahil sa agarang patunay na direktang pananagutan kundi dahil sa critical na panel or papel ni Cabral sa isang umiinit na investigasyon kaugnay ng umano'y maanomalya sa pondo ng flood control at infrastructure. Bakit? Sa panahon, administrasyon ba ni Duterte yung lumubog ngayon? Yung may mga 5,005, yung sinabi ni Bongbong Marcos na may 5,500 infrastructure project, no? Yung kanyang flood control na na-wash out. Under administrasyon ba ni Duterte? Kasi itong kanilang inuugnay ngayon, Duterte administration pa to Ilumubog sa baha ngayon ang Cebu, ang Metro Manila, ang Luzon. Under Marcos administration, ipapahid nila doon sa Duterte. Kung baha dati pero mabilis naman nawawala. Hindi talaga kagaya ngayon. Daming namatay ngayon. Daming nawalan ng kabuhayan, mga bahay. Daming naanod, nalunod sa baha ng mga tao, bata, matanda.
Tas ngayon, Marcos administrasyon, nangyari ang lahat ng mga karumal-dumal na nangyayari, ipapahid nila sa Duterte. Biruin mo yun. Si Marcos mismo pinuntahan ng CEO ng World Bank na pinagyabang pa ng ng mga bayaran niyang vloggers, influencers, na pumunta daw ang CEO ng World Bank kay Marcos dahil tiwalang-tiwala daw ito dahil sa ekonomiya na tumaas. Yung pala ay winawarningan si Bongbong Marcos ng World Bank CEO na bumaba ng 5.1% ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa matinding korupsyon, pagnanakaw sa kaban ng bayan. Walang turista na halos pumupunta sa Pilipinas. Talamak ang droga. Kahit saan na lang. Walang peace and order. Kaliwat kanan ang patayan, panggagahasa kahit saan. Pinapatay halos ang mga pamilya. Inuubos. Tapos, yung doon sa Cagayan, bago lang din, asawa. Pinatay ng kanyang mister na gumagamit. Yung doon sa Bukidnon, 2 insidente yun doon din. Sa Cotabato banda, puro involved ang mga tao doon sa pagbibinta o pag gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Tapos ngayon, pinapatay ng administrasyon ni Bongbong Marcos si Cabral dahil dyan sa cellphone. O, di ba si Boying, interesado sa cellphone ni Cabral at saka laptop dahil andoon lahat nakatago ang mga ebidensya laban sa administrasyon ni Bongbong Marcos sa kanilang pagnanakaw. Kaya ang asawa ni Catalina Cabral na to, umiiyak, nagwawala. Ayaw nilang ipa-autopsy ang bangkay ng kanyang asawa dahil mayroong anomalya dyan eh. Either tinatakot sila dahil gusto ngayon ng ombudsman kunin ang laptop at cellphone, tablet, or kung ano pa mga gadget ni Catalina, kunin ng ombudsman ni Boying. Ang sabi ng pamilya ni Cabral, wala sa kanila o saan napunta. Ito ngayon, diversionary tactic na naman ito patungkol dyan sa flood control projects ni Bongbong Marcos. Kaya wag po tayong magpalinlang. Dahil si Cabral, yung isang babaeng engineer doon sa Ilocos, yung doon sa sa Sorsogon na nagpatiwakal, di umano sila dahil sa issue ng flood controls, isa-isa silang pinapatay ngayon ng administrasyong Marcos para hindi makapagsalita sa sobrang korupsyon, pagnanakaw ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Dahil yung kanilang pagnanakaw ni Bongbong Marcos, ni Martin Romualdez, ni Zaldico sa ibang tao nila ngayon pinapasa para hindi sila maparusahan. So ngayon, mga Duterte ang kanilang ituturo dito sa pagkamatay ng mga taong ito, lalo na kay Cabral, inuugnay kay Pulong at kay Eric Yap.